Magandang araw mga kalingap! Welcome back muli dito sa ating channel. Ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan at kakampi sa bawat usapang may katotohanan. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo sa mundo, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Mag-ingat po tayong lahat palagi. Isang mainit at mega love shoutout sa lahat ng bumubuo ng Team Kalingap at siyempre kay Kalingap Rab. Hindi rin natin makakalimutan ang ating mga masusugid na followers, supporters at subscribers mula sa mga lolos, lolas, OFWs, PWDs hanggang sa mga kababayan nating patuloy na nakikinig, nanonood at nagmamahal sa ating munting channel. Ngayon mga kalingap, may isang mainit na issue tayong pag-uusapan ngayong araw. Ito ay patungkol sa isang bahagi ng live ni Dr. Love kung saan nabanggit niya na may mga sponsors daw umano na nagbabayad ng tao upang bidyuhan si Viancy. Ganito raw ang nangyayari. May 2 tao di umano na kumukuha ng video. Ipinapasa ito sa ilang maliliit na sponsors at may halong pera na nagaganap sa likod ng mga eksenang ito. Kaya naman, pinanood ko mismo ang portion ng live ni Dr. Love. At pagkatapos kong mapanood, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking sariling opinyon, reaksyon, at kuro-kuro sa isyong ito. Ayon kay Dr. Love, may 2 pasaway raw na sangkot dito. Sila daw ang nag-video kay Viancy habang ito ay may sakit at ipinasa ang video sa ilang maliliit na sponsors. Ang masaklap pa, ayon sa anya, binabayaran daw ang mga taong nagdi-video, umaabot ng 500 hanggang 1,000 pesos para lang makakuha ng exclusive footage. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Sino ba ang tunay na may kasalanan? Yung 2 nag-video ba? O yung mga sponsors na bumibili ng mga ganitong uri ng content? Para sa akin mga kalingap, malinaw. Parehong may pananagutan. Unang-una, kung tutunang may 2 taong nagvi-video ng palihim kay Viancy, malaking paglabag ito sa privacy. Hindi porket may camera ay pwede nang ipasok kahit saan. Ang tao, lalo na kung may pinagdadaanan o may sakit, ay may karapatan pa rin sa dignidad at respeto. Pangalawa, kung tutuurin na may mga sponsors na bumibili ng mga video kapalit ng pera, masama rin ito. Ayon pa kay Dr. Love, karamihan daw sa gumagawa nito ay mga maliliit na sponsors. Yung mga nagbibigay ng tig-1,000, 2,000 o 3,000. Hindi raw ito yung mga regular o big sponsors na talagang tumutulong mula sa puso. Kadalasan, ito daw ay mga taong gustong mapansin, gustong masabing malakas ako dito kay Viancy o close ako sa EDC. Mga kalingap, kung totoo ito, nakakalungkot. Dahil imbis na tumulong ng tahimik, ginagamit pa ang pagtulong para sa pansariling kapakanan at papogi points sa social media. May mga gumagawa raw ng paraan para makakuha ng exclusive updates. Humihingi ng pictures o videos tapos ipopost para magyabang na sila ang unang nakakaalam. Hindi na ito pagtulong. Ito ay pagsasamantala. Kaya para sa akin mga kalingap, dapat ay aksyonan na ito ni Dr. Love. Kung alam niya kung sino yung 2 taong iyon, pangalanan na. Huwag nang pagtakpan, huwag nang i-cover up. Kasi habang pinapatagal, lalong dumadami ang ganitong gawain. Kapag nakalusot ang isa, susunod at susunod pa ang iba. Isipin niyo mga kalingap, kung walang maglakas loob na i-publicly sabihin kung sino ang mga gumagawa nito, patuloy silang lalakas ng loob. At baka sa susunod, hindi na simpleng video, baka video na ng mga private moments ni Viancy. Paano kung nahuling umihi, nagdibihis, o may ginagawa sa loob ng bahay na hindi dapat ipakita sa publiko? Nakakatakot isipin. Hindi natin dapat hayaan na ang pagtulong ay maging daan ng pagyurak sa dangal ng isang tao. Lalo na kung ginagawang negosyo ang bawat galaw, bawat luha, bawat sakit, bawat kahinaan. Kasi kung totoo nga na umiikot ang pera sa ganitong sistema, mula sa sponsor, sa nagbibideo, hanggang sa nagpo-post, di parang naging negosyo na ang awa, hindi nakabutihan ng loob. Kaya ang panawagan ko, kung sino man ang mga taong yan, tama na. Kung gusto ninyong tumulong,
tumulong kayo ng may malasakit, hindi para sa pansariling kapakanan. At sa mga vloggers o content creators naman, sana magkaisa tayo sa tamang prinsipyo. Hindi lahat ng eksena ay kailangang i-content. Hindi lahat ng private moment ay kailangang ilantad para lang may views at revenue. At syempre, kay Dr. Love, kung talagang may ebidensya, sabihin mo na sa publiko. Hindi para manira, kundi para mapigilan pa ang mga susunod na ganitong pangyayari. Kasi habang hindi pinapangalanan, patuloy silang lalakas ng loob. At ang kawawa sa huli, si Beyonce, at ang buong pamilya nila. Ito ang aking naging reaksyon at opinyon sa isyung ito. Napakasakit isipin na may mga taong ginagamit pa rin ang kahinaan ng iba para sa pansariling kita. Tandaan natin, ang tunay na pagtulong, pahimik. Ang tunay na kabutihan, hindi kailangang ipagsigawan. Kaya mga sangkay, kung sang-ayon kayo sa akin, i-comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. Ano sa tingin nyo? Dapat bang pangalanan ni Dr. Love ang dalawang ito o dapat bang magkaroon ng mas maayos na sistema sa mga nagbablog at nagsusuport sa mga beneficiaries? Maraming salamat mga sangkay sa inyong walang sawang suporta. Na huwag kalimutang mag-like, mag-share at siyempre mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Pindutin din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong videos natin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na nagsasabing, tumulong ng may puso, hindi para sa pansariling kapakanan. Mag-iingat kayong lahat saan man panig ng mundo kayo naroon. Paalam mga kalingap. Hanggang sa muli. Kasalanan. Yung dalawang nag-video ba? O yung mga sponsors na bumibili ng mga ganitong uri ng content? Para sa akin mga kalingap, malinaw. Parehong may pananagutan. Unang-una, kung tutunang may dalawang taong nagvi-video ng palihim kay Viancy, malaking paglabag ito sa privacy. Hindi porket may camera ay pwede nang ipasok kahit saan. Ang tao, lalo na kung may pinagdadaanan o may sakit, ay may karapatan pa rin sa dignidad at respeto. Pangalawa, kung tutuurin na may mga sponsors na bumibili ng mga video kapalit ng pera, masama rin ito. Ayon pa kay Dr. Love, karamihan daw sa gumagawa nito ay mga maliliit na sponsors. Yung mga nagbibigay ng tigi 1,000, 2,000 o 3,000. Hindi raw ito yung mga regular o big sponsors na talagang tumutulong mula sa puso. Kadalasan, ito daw ay mga taong gustong mapansin. Gustong masabing malakas ako dito kay Viancy o close ako sa EDC. Mga kalingap, kung totoo ito, nakakalungkot. Dahil imbis na tumulong ng tahimik,